Hello guys, it's me again, your Kapangyaw in Canada. Ayun, medyo matagal-tagal na tayong hindi nagkausap-usap. Siguro last time na nag-vlog ako is nagpo-promote pa ako ng mga job opportunity here in Canada. But someone asked, Kuya, worth it pa bang pumunta ng Canada? Ang sagot ko po is, it's depend on your situation. Depende sa kukunin mong pathway going here in Canada. Pupunta ka ba dito as a student? Pupunta ka ba dito as a visitor? Pupunta ka ba dito as a work permit holder? So, sa tatlong yan na pathway, kailangan mong i-consider yung gastos. Totoo po, lahat ng pathway na yan is may kaakibat na gastos. Especially the student work permit. Yes, makakapag-work ka during your study here in Canada, but consider mo yung expenses mo. Ang allowed lang ng government to work during your study is only 20 hours per week. So, mababa yung earnings mo at mataas yung babayaran na tuition fee mo. So, consider that. Pero kung yung main goal mo talaga is pera ko, pupunta ako ng Canada, gusto ko mag-aral doon ng doctorate, go for it. Ang ganda ng educational system ng Canada. So, grab the opportunity, di ba? Kung marami ka namang pera. At kung pupunta ka naman dito as a visitor visa, gusto mo lang puntahan yung Canada, mag-travel sa Canada, i-visit yung mga friends and relatives mo here in Canada, isa lang ibig sabihin yan, isa kang pinagpala, napakarami mong pera. Sana tulad mo din kami. But, kung pupunta ka dito as a worker, you need to consider the fact na pabago-bago yung immigration policy ng Canada. And sad to say na from 2 years contract na binibigay ng Canada before, ni-reduce na siya ng government recently lang at ginawa na lang na 1 year. So, yes, you can renew naman every year. But, since nga, nireduce siya, kung yung magiging pathway nyo is same sa naging pathway namin, pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi yung pathway po namin, ng pagpunta namin dito, binigyan kami ng 2 years, inisip ko, personally ako, inisip ko yung figures. Sige, bibigyan ako ng 2 years. Gagastos ako for placement fee ng ganitong amount. It's a huge amount, mga kababayan, ha. Hindi yung basta-bastang amount lang. So, pwede ka nang makapagpatayo ng bahay nun sa Pilipinas. So, pagpunta ko, okay, yung 1 year ko, pambayad ko yun doon sa savings na magagastos ko or sa placement fee na gagastosin ko. The other 1 year, yun yung magiging savings or profit ko ng pagpunta ko ng Canada. Ganun lang po yun. But, sad reality, nilesen na nga siya. Ginawa na lang siyang 1 year. So, mag-iisip ka na doon. Kaya ko bang mabawi ito sa certain year na lang na yon? Paano kung next year hindi na ako ma-renew? So, consider that facts. And, syempre, kung pupunta ka rin dito, dapat alam mo yung mga smallest things na kailangan din i-consider. Especially, yung pinagtatrabahuhan mo ba is malapit lang sa uuwian mo? Kasi for me, yung situation ko ngayon is umuwi ako kung saan din ako nagtatrabaho. So, walking distance lang. So, kung hindi man siya walking distance, mismong sa inuuwian ko, doon na rin mismo ako nagtatrabaho. Kasi nasa area lang ako, nasa perimeter lang ako ng pinagtatrabahoan ko at inuuwian ko. So, ganun lang yun mga kababayan. So, ang biggest point kasi doon is paano kung yung company mapupuntahan mo dito sa Canada is hindi nagbibigay ng accommodation. So, kailangan mong mag-rent ng bahay, yung cost of living mataas, yung transportation, lalo na pag winter season. So, kailangan nyo po yun i-consider lahat. Kasi lahat ng galaw dito sa Canada, yes, mataas yung earnings, pero mataas din yung gastos. Kaya kailangan yung i-consider, lalong-lalo na
yung mga kaibigan natin dyan na nasa Macau, kasi galing po ako ng Macau and other country, yung mga gusto din mag cross country papunta dito sa Canada, suggest ko lang po, kung yung current financial situation nyo ngayon, yung current salary nyo ngayon, hindi nagkakalayo sa magiging earnings nyo here in Canada, pag-isipan nyo na pong mabuti. Hindi ko po kayo dinidiscourage, but this is the reality. Pabago-bago yung situation here in Canada, pero maganda pumunta sa Canada. Kung yung objectives nyo is for a long run, ipaglaban nyo po. Suportado ko po kayo. Pagpipray ko po na mangyari lahat ng pinapanalangin nyo. But if you are just going here, kasi maganda ang pasahod sa Canada. Totoo naman po. Maganda talaga ang pasahod dito compare sa akin ha. When I was in Macau, I worked 13 hours a day. Pero yung sahod ko doon, mas mataas pa rin yung sahod ko dito na nagwo-work lang po ako ng 8 hours. Ganun po yung difference. So, I earning 5 figures in Macau, and then now I earn 6 figures here in Canada. So, kailangan po natin consider yung mga bagay na yon. So, kung hindi naman magkakalayo, bakit ka palilipat, di ba? Pero kung gusto mo yung experience, makapunta, and yung objectives mo, hindi, baka may other pathway. Pag nandoon na ako, ganito yung gagawin ko para maging permanent residence ako. Kabayan, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Ganun din ako. Ganun din yung ina-achieve ko sa buhay. But kung yung objectives mo, hindi, gusto kong pumunta diyan kasi gusto kong mataas lang na sahod. Well, i-consider mo yung una kong sinabi kanina. Mataas ang babayaran mo sa placement fee. Kung same pathway yung gagamitin mo, yung gagamit kayo ng agency. But, kung meron kayong makukuhang employer na hindi, sige, sasagutin ko lahat, kabayan, napakaswerte mo. Di ba? Wala kang gagastusin. Siguro, gagastos ka, but unlike sa ginastos namin, binayad namin sa agency namin na huge amount talaga. So, since, sabi ko nga, nilesen yung tawag niyan, yung work permit na binibigay ng Canada from 2 years to 1 year. So, mag-iisip ka na, mababawi ko ba to in 1 year? I don't think so. Kaya mong bawiin. Mababawi mo siguro pero hindi mo mai-enjoy yung isang buong taon mo sa Canada kasi panay bayad ka lang doon sa savings mo at hindi mo mai-enjoy yung current situation na nasa Canada nga ako pero parang stressful naman kasi parang wala akong kinikita. But the reality na kailangan mo i-consider yung gagastusin mo bago ka pumunta dito sa Canada. Again, mga kababayan, hindi ko po kayo dinidiscourage. Hindi ko kayo dinidiscourage na pumunta ng Canada. Binibigyan ko lang kayo ng enlighten what happening in Canada now. At ano ba yung magiging objectives niyo papuntang Canada? Well, sino ba naman ang magsasabing ayaw ninyo sa Canada? Ang ganda kaya ng Canada, guys. Mas lalong gaganda kung kasama niyo yung buong pamilya niyo, di ba? So, ayun lang, guys. Consider the facts lang na pupunta ka nga dito, pero kung yung mga pathway na ginawa ko before, nag-agency ako, nag-cross country ako, dapat at the end, alam yung panalo kayo. Kasi unang bagay, guys, kaya ako pumunta dito, kasi imagine niyo, yung sinasahod ko ngayon dito, 6 figures, pero nagwo-work lang ako ng 8 hours. Nang nasa Macau ako, I work 13 hours, pero yung figures na sinasahod ko doon is nasa 5 figures lang. So, see the difference, di ba? May work balance ako dito sa Canada, mamamatay naman ako doon sa Macau, sa overfatigue, kasi more on work na lang yung nagiging buhay ko doon. Pero
I'm not saying na hindi maganda sa Macau. Maganda din po sa Macau. But syempre, naghahangad naman tayo ng palaging much better. So, nagkaroon ng opportunity going here in Canada na alam ko at the end, win-win situation yung magiging impact sa akin. So, kaya ginrab ko. Then, malay mo, maging PR tayo, di ba? So, in God grace na lang. Kaya, guys, kung kayo, yung objectives nyo talaga is same sa objectives ko for the long run, paglaban nyo lang, guys. Gawin nyo lang kung ano, gawin nyo yung best nyo. Kasi, kung para sa inyo talaga. Ayun lang, sana nakatulong tong video na to and hopefully, ma-approve na po lahat ng mga LAMIA at saka mga work permit na ina-apply, lalong-lalo na sa mga co-worker ko and sa lahat po na nandito din sa Canada at sa mga outside Canada na nakapag-apply na, nakapag-process na. So, in God grace, sana po lahat kayo ma-approve. Kaya, ayun lang guys, hoping na lahat ng blessing ni God dumating po sa atin lahat. At ayun lang, see you again for my next video.